Magandang araw po sa bawat isa sa atin. Kamusta po kayo? Tayo po ay nananatili pa rin na nasa mga tahanan dahil tayo po ay under modified enhanced community quarantine. Kaya po patuloy pa rin tayong mag-iingat dahil talagang totoo po ang sakit na COVID. Marami po tayong mga kakilala. Siguro kung hindi man natin mga nakikita, pero sa mga ibang lugar, sa napapanood natin sa news, pwedeng may mga kaibigan or kakilala tayong nagkakaroon ng sakit na to, ay talagang kailangan po nila ng sobrang tulong panalangin mula po sa atin. At para na rin po sa pag-iingat natin para sa ating sarili, hindi lamang sa ating sarili, kundi lalo sa ating mga mahal sa buhay, ay talagang magdoble ingat po tayo. Marami pong mga nangangailangan ng ating panalangin, lalo po yung mga nagkakasakit. Kahit hindi po dahil sa COVID-19, dahil ang panahon po natin ngayon ay paiba-iba po. Minsan maulan, minsan sobrang init, minsan naman sa maghapon, pwedeng maaraw sa umaga, sa hapon makulimlim hanggang sa gabi ay uulan. Kaya po nauuso po ngayon yung mga pagkakasakit kagaya ng ubo, lagnat, sipon, pero pwede pa rin po nating maiwasan yun kung tayo rin po ay pangangalagaan natin ang ating mga sarili. Ang ating pong pag-uusapan ay may kinalaman po sa maaaring araw-araw na ginagawa natin sa buhay or nararanasan natin sa mga sarili natin. Ang salitang worry ay madalas po natin yan naririnig. Sabi nga, 'di ba, parang kakambal na natin yung pag-aalala, lalo kapag meron po tayong mga pinagdadaanan sa buhay, meron tayong mga bagay na iniisip na nagbibigay sa atin ng nababagabag po tayo dahil sa mga matinding pinag-iisip natin or kinakaharap natin sa buhay. Maganda po yung paalala sa atin ng Panginoon mula sa kaniyang mga salita. Sabi nga po dun sa awit, ito pong verse natin ay matatagpuan sa Psalm chapter 55 verse 22. Sabi po dito, "Cast your cares on the Lord, and He will sustain you. He will never let the righteous fall." Nagpalain po ang salita ng Panginoon pagkabasa sa kanyang mga salita. Sabi po dito sa aking binabasang aklat, worry can be a big problem. It's not uncommon to worry or to take cares to bed and then wake up with a weight on one's mind. Because tayo po, we are designed to nurture and protect others. It's hard to see loved ones struggle. Sabi nga ng mga iba, may mga tanong tayo sa sarili natin na, what if? Paano kung? So, minsan sa pag-aalala natin, mas nakikita pa sa atin yung sobrang pag-iisip, na advance yung mga iniisip natin, na parang inuunahan natin ng Panginoon dahil pwedeng nagda-doubt tayo sa mga karanasan na nararanasan natin. Paano kung tayo naman yung imbes na mag-alala tayo para sa isang bagay? What if you let go and let God take care of you? What if you leave everything in God's hands? God will not let you down. He is always with you. It's a promise na ibinigay sa atin ng Panginoon na hindi niya tayo papabayaan. Kailangan natin panghawakan yon. Sa mga panahon ngayon, ang daming bagay na nagbibigay sa atin ng alalahanin. Lalo na po sa mga, kagaya ng nabanggit ko po kanina, sa mga nagkakasakit, sa mga mahal natin sa buhay na dumadaan sa kahinaan ng kanilang pisikal na pangatawan or pwedeng
may ibang bagay na nagdudulot ng alalahanin sa atin, pwedeng sa trabaho, sa mga estudyante, yung kanilang mga pag-aaralan, ano ba yung kanilang aaralin, ire-review, or meron ba silang mga paghahanda ang mga thesis or projects, kanya na nagbibigay sa kanila ng alalahanin sa buhay. Pwede rin naman na nag-aalala tayo dahil meron tayong mahal sa buhay na malayo sa atin, nawalan tayo ng trabaho, ano ang magiging kinabukasan ng mga anak natin para sa mga magulang, or kahit sa mga may edad, sa mga seniors, ano ang mangyayari sa kanila. Pwedeng iniisip nila na ano ba ang mararanasan nila kapag dumating yung mga point sa buhay nila na mahihirapan talaga sila. May tutulong ba sa kanila? May mag-aasikaso ba? Maririnig pa ba ang kanilang mga hinaing? Marami pong iba. Kahit sa mga bata, ang mga bata, pwede rin silang magkaroon ng worries. Kung may ibang magsasabi na mababaw lang naman ang iniisip ng mga bata, pero para sa mga bata, malaking bagay po na nag-iisip din sila kung ano yung magiging grades nila, kung tama ba yung isasagot nila sa mga exams or sa mga quizzes. Marami pong bagay. Pero ang bottom line lang po dito is lagi nating ipagkatiwala sa Panginoon kung ano man po yung ating mga nararanasan. Itong week na dumaan, napakarami ko pong mga kaibigan, merong mga iba taga-church or mga kamag-anak or mga kakilala o kaibigan na nagpapa-extend ng request para ipag-pray sila yung kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Marami pong mga nagkasakit na hindi maaring yung mga taong ito na nanghingi ng panalangin ay nag-aalala sila. Lagi ko lang pong sinasabi sa kanila ay magtiwala pa rin sa Panginoon, ang Lord ang bahala. Yun naman po talaga yung dapat nating ituro sa ating mga sarili na we will not or we must not worry. Dahil sinabi na nga ng Panginoon na do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Yun po yung matatagpuan sa Matthew chapter 6, verses 25 to 26, and even sa verse 34. Sabi po dito, there is a difference between planning and worrying. One is time well spent, and the other is time wasted. So, sa pagpa-planning, maayos yung naibibigay nating oras sapagkat kapag nagpaplano tayo, talagang gusto natin ma-achieve yung mga bagay na sa future ay gagawin natin. Nagkakaroon ng planning sa school, sa office, sa church. So, kahit sa bahay, may mga pagpaplano na ginagawa. So, talagang naglalaan tayo ng panahon, ng oras, para magkaroon ng magandang plano na isusulat natin. And then, yung worrying, yun yung tinatawag na nawi-waste yung time, no? Nasasayang yung oras natin kapag tayo ay nag-aalala. Why? Because worry never changes a thing except the worrier. So, tayo yung, kapag nag-aalala tayo, kapag nag-worry tayo yung nagbabago eh. Nababago yung mindset natin, nababago yung pakiramdam natin, even kung ano yung mga sinasabi natin, nababago dahil nag-aalala ka eh. Nag-iisip ka ng sobrang lalim, nababagabag ka, nahihirapan kang i-calculate sa isip mo kung ano ba talaga yung mangyayari. So, yun po yung difference ng dalawa sa planning and worrying. When you crowd out worry, you send anxiety packing. It's only when tomorrow's cares are added to today's that the weight is more than you can bear. God never intended you to worry or to be anxious over things beyond our control or your control. Ayaw ng Panginoon na nag-aalala tayo. Ayaw ng Diyos na parang nag-iisip tayo para sa
ano ba yung mangyayari bukas or sa mga susunod na araw. When you concentrate on God's promises to meet all your needs, you fend off tensions of this world. Kapag ka po talagang ang ating isip ay nakafocus, ang ating puso ay nakafocus sa pangako ng Panginoon, mawawala eh. Parang itinataboy natin yung mga hindi magandang kaisipan. Kasi meron tayong assurance na ang Diyos ay tutulungan tayo, na ang Diyos ay may ginagawa, na ang Panginoon ay may magandang inihahanda para sa atin. God will replace your cares with strength to endure what happens both today and tomorrow. Hindi tayo hahayaan ng Panginoon na palagi tayong nag-iisip ng mabibigat. Ang gusto ng Diyos ay ipabahala natin sa Kanya. Kahit po minsan ang struggle ng buhay natin ay parang ang hirap mahulaan. Well, ang Panginoon, alam naman po niya kung ano yung mga nangyayari sa ating mga buhay, bawat araw, bawat isa po sa atin, alam ng Diyos kung ano ang pinagdadaanan natin. Kaya po, talagang ang gusto ng Panginoon ay ibigay natin sa Kanya ang lahat ng ating mga kabigatan, yung ating mga kapigatian, kalungkutan, kung ano man po yung mga alalahanin natin sa buhay. Ang Lord ang kikilos, ang Lord ang bahala sa atin. Sabi po ng isang quotation, in prayerful moments, subtle peace comes when I choose to drop my fearful baggage into greater arms. So, nagkakaroon po ng kapayapaan kapag ka po tayo ay ipinagkakatiwala natin sa Diyos na makapangyarihan. Yung pong ating mga pinagdadaanan. Kung ang mga bulaklak nga, kung ang mga ibon ay hindi pinapabayaan ng Panginoon, gaano pa kaya na tayong mga nilikha ng Diyos na mga tao ay hindi niya tayo mapapabayaan, hindi niya tayo hahayaang magutom, mag-alala, manghina, mawala ng pag-asa. Kaya po talagang kailangan magkaroon tayo ng matatag na pananampalataya ng ating Panginoon ay may ginagawa para sa atin. Kung ano man po ang ating mga pinagdadaanan sa buhay, meron tayong kapatid, kamag-anak, or kapamilya na may sakit, huwag tayong mag-alala. Lahat ng kabigatan, ibigay natin sa Panginoon, ipagkatiwala natin sa Diyos na siya po ang bahala. Kung meron tayong mga alalahanin sa buhay patungkol sa ating family, yung welfare ng pamilya natin, yung future ng mga anak natin, yung kung saan tayo magtatrabaho, kung paano tayo kakain, lahat ng yun, alam ng Panginoon. Kailangan lang nating sabihin sa Kanya at ipagkatiwala sa Kanya, ibigay sa Kanya lahat ng mabibigat nating kaisipan. At makikita ng Panginoon na tayo ay merong confidence na ibinibigay natin sa Kanya, ibibigay din ng Panginoon sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan. In John chapter 14 verse 27, sabi po, Jesus said, "Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." Huwag tayong mabagabag or hindi tayo dapat na matakot. Ang Panginoon, ang pinagkakalob niya sa atin ay kapayapaan. In me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Kahit paulit-ulit na po nating narinig yung mga assurance na to from the Bible, huwag natin kalimutan. Kaya nga po natin laging pinapaalala or naririnig, maaring sinasabi sa atin ng Panginoon na, "Oh, anak, huwag kang mag-alala. Ipinangako ko na noon at sinabi ko na noon na ako ang bahala sa iyo." Kinakausap tayo ng Panginoon during our weak moments, kung tayo mahina. Sinasabi sa atin ng Panginoon na siya yung ating kalakasan. Sa Kanya tayo magtiwala. Walang imposible sa Panginoon. Lahat po yan, paulit-ulitin nating narinig, pero lahat yun ay totoo. Kailangan lang nating angkinin, kailangan lang nating isabuhay lahat po ng mga pangako ng Panginoon. Sabi po ng isang proverb,
Worry gives a small thing a big shadow. So, yung alalahanin o yung pag-aalala, maliit na bagay pero ang dulot nun, sobrang laki sa atin. Halos hindi na makakain yung iba dahil sa pag-alala, hindi na makatulog. Parang ang nagsasuffer is tayo, yung katawan natin, yung kaisipan natin. Kaya, wag po tayong magkaroon ng pag-aalala o wag tayong mag-worry. Kahit na minsan ang hirap sabihin na sa isang tao na huwag ka mag-alala kapatid, mapagtatagumpayan mo yan. Pero dun sa taong nag-aalala, minsan ang hirap sabihin sa sarili natin na huwag akong mag-alala, huwag tayong mag-alala. Kasi nga, it depends on the situation. Pero kahit ano pa po ang sitwasyon na kinakaharap natin, huwag pa rin tayong mag-alala. Ibigay natin sa Panginoon lahat ng ating mga kabigatan. Cast your cares on the Lord and He will sustain you. Sabi po ni Billy Graham, when worry is present, trust cannot crowd its way in. So, wag po talaga tayong mag-aalala. Kasi, kapag may pag-aalala po tayo sa ating sarili or sa ating kaisipan, walang papasok sa atin na maayos or positibong pananaw. Lahat ay negative. Kasi nag-aalala ka eh. Nag-aalala tayo eh. Nag-iisip tayo ng negative. Nag-iisip tayo ng sobrang advance pa. Kaya, hindi talaga gusto ng Panginoon na tayo po ay nag-aalala. Kung ano man po, kapatid or mga kaibigan, ang ating mga pinagdadaanan or may mga pinagdadaanan po kayo, tayong lahat iba-iba po. Pero ang pangako ng Panginoon ay hindi po nagbabago. Lagi po siyang sasama sa atin, lagi po siyang tutulong sa atin, lagi po siyang may inihahandang magandang bagay para sa atin. Magtiwala tayo sa Panginoon, ibigay natin sa Kanyang lahat ng alalahanin sa buhay, yung kabigatan, at manampalataya, magtiwala, at magkaroon tayo ng pag-asa na ang Panginoon ang tutulong at sasama sa atin. Kaya po, patuloy nating panghawakan ng mga pangako ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo papabayaan. Kahit po paulit-ulit natin yung naririnig, talagang yun ang sinabi ng Panginoon. Maniwala ka, maniwala tayo sa ating Panginoon. May ginagawa siya. Kahit sa tingin natin minsan parang ang tagal, ang bagal, manatili pa rin tayong naghihintay sa Panginoon. Manatili pa rin po tayong naniniwala sa kakayahan ng ating Diyos. Huwag po tayong mag-aalala. Ibigay natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga alalahanin sa buhay. At makikita natin na ang Panginoon, pinalalakas niya tayo, sa Kanya nanggagaling yung courage na nararanasan natin. And salamat sa mga taong ginagamit niya para tayo ay matulungan, para tayo may panalangin. At kagaya din po ng mga paalala natin sa mga nakaraang linggo na tayo din ay maging instrumento din tayo ng ating mga kapatiran or kaibigan, kapatid, kapamilya na maging daan din tayo, tumulong din tayo na maging mapanalanginin din tayo para sa iba. At sama-sama nating mararanasan kung paano or kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Panginoon na sasagot siya sa ating mga hinaing, sasagot siya sa ating mga panalangin. Napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya patuloy tayong magtiwala sa ating Diyos na buhay sa Diyos na banal at ang yun ay ang ating Panginoong Jesus. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sapagkat kahit po iba't iba ang aming mga sitwasyon sa buhay, marami kaming mga alalahanin sa aming mga kaisipan, sa aming puso. Salamat dahil binibigyan mo kami ng assurance na tutulungan mo kami, na pwede naming ibigay sa inyo, Panginoon, lahat ng may mabibigat na nararanasan namin para sa aming sarili, para sa aming pamilya o mga iba pang mga bagay, mga mahal sa buhay or mga pangyayari na nagbibigay sa amin ng matinding alalahanin. Panginoon, patawarin mo kami kung kami minsan ay nag-aalinlangan na magtiwala sa inyo. Tunay nga, Panginoon, na nais namin na ibigay sa inyo lahat ng aming mga alalahanin sa buhay. Tulungan mo po kami na hindi po kami panghinaan ng loob.
tulungan mo kami, Panginoon, na lagi kaming maniwala, manampalataya sa inyo, O Diyos. At anuman po ang mga concerns namin, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng aming mga pinagdadaanan sa aming mga sarili. Kung kami man po ay may kahinaan, palakasin mo kami, Panginoon. Kung meron kaming mga frustrations, mga kabiguan, tulungan mo kami, Panginoon, na makabangon muli, magkaroon ng lakas upang magpatuloy sa aming mga ginagawa. Kung ang aming mga mahal sa buhay, kapamilya o kaibigan na may mga sakit, malayo sa amin or malapit sa amin, Panginoon, ikaw po ang magpagaling sa kanila. Napakaraming may sakit ngayong mga panahon na to, Panginoon. Ang COVID-19, hindi lamang COVID-19, kundi sa iba pang mga bagay na dulot ng kahinaan ng pisikal na katawan ng aming mga mahal sa buhay. Kayo po ang magpagaling, Panginoon, sa bawat may karamdaman. At lahat, Panginoon, ng mga may nararanasang sakit o hirap na kalooban o mga pagsubok sa buhay, Panginoon, ikaw pong magbigay sa kanila ng kalakasan, Panginoon, na patuloy na umasa sa inyo, O Diyos. Ipagkaloob mo ang kagalingan, yung probisyon, ang pinansyal na pangangailangan para po sa mga na-ospital, sa mga nagagamot, Panginoon. And Lord, we also pray for the students na ngayong panahon na to ay nagsimula na po ang iba. Continue to give them wisdom, at sa mga magsisimula pa lamang sa pagbabalik ng eskwela ngayong darating na September, Panginoon, i-provide mo rin yung kanilang mga pangangailangan, pinansyal o mga pakikipag-usap sa mga teachers, na mga magulang, kung sa pag-enroll, maging smooth, matapos na po ang mga kailangan tapusin, at bigyan niyo, Panginoon, ng katsagaan ang mga bata sa kanilang pag-aaral, kahit po online classes pa rin sila. Sa mga nagtatrabaho, sa mga walang trabaho, Panginoon, ikaw po magkaloob sa kanila ng mapagkakakitaan, sa mga may kabuhayan, Panginoon, paunlarin mo po ang mga business ng aming mga kapatid, ng aming mga kapamilya, Panginoon. Provide for all our needs, Panginoon. Sa mga nananatili sa bahay dahil mga may work from home, kayo pa rin mag-bless sa kanila na maging maayos ang kanilang mga trabaho. Sa mga senior citizen, Panginoon, kayo po ang patuloy na magbigay sa kanila ng katatagan, ng lakas ng loob, ng kalakasang pisikal, ng lahat, Panginoon, na kahit nasa bahay lamang sila ay maging masaya pa rin po sila, Panginoon. Continue to make them happy, strong, and give them long life, Panginoon. And even sa mga bata, sa mga sanggol, Panginoon, continue to bless the children. Bless the parents, O God, at pati, Panginoon, sa mga mag-aasawa, sa mga may karelasyon, Panginoon, na kayo pa din yung magbibigay ng pag-ibig na ikaw ang kanilang magiging sentro, Panginoon. Continue to bless our nation, kahit po marami sa amin ang nag-aalala sa mga darating na panahon, especially next year, sa aming darating na eleksyon, 2022, Panginoon. Kung ano po ang iyong loloobin, yun po ang siyang mangyari, at nawa kaming lahat ay patuloy na ipagkatiwala yun sa inyo, Panginoon. Kahit po hindi perpekto ang aming bansa, ang aming gobyerno, alam namin na kumikilos ka, O Diyos. Aalisin mo ang mga taong hindi karapat-dapat, at ikaw ang nakakaalam kung sino ang ilalagay mo, Panginoon, sa mga posisyon, especially sa aming matataas na opisyal ng gobyerno, ang presidente, ang vice-presidente, mga senador, congressmen, at lahat pa po, Panginoon, ng mga may posisyon, Panginoon, sa darating na eleksyon. Tulungan mo kami na pumili ng naayon, Panginoon, sa iyong kalooban. At kahit po hindi perpekto ang aming gobyerno, nawa ay matutunan pa rin namin na igalang ang mga taong inilagay mo, Panginoon, sa posisyon. And tulungan mo kami na magkaroon ng pagkakaisa. Continue to heal our land. Marami pong may sakit, marami pa rin ang namumroblema sa pagbababakuna. Panginoon, tulungan niyo po na ang bawat isa sa amin ay talagang makita ang kahalagahan ng
pagiging maingat para sa aming kalusugan. Hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa aming mga mahal sa buhay. Pagpalain mo ang lahat ng health workers na ginagamit mo upang matulungan ang mga taong bayan, upang mabakunahan, mabigyan ng sapat na lunas, maging tama, Panginoon, ang mga ginagawa para pumaproteksyonan ang lahat, Panginoon. At patuloy na alisin mo ang mga maling kaisipan patungkol sa pagpababakuna, Panginoon, na tanging ikaw lamang ang nakakaalam at sa iyo lang kami maniniwala at magtitiwala, na ikaw ang magpapagaling at ikaw ang magbibigay ng kalutasan sa problema ng aming bansa. Alisin mo ang mga bagay o yung mga taong nagbibigay ng maling mga impormasyon, Panginoon, pagdating sa mga pagkakasakit in general. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging masunurin sa tama kami maniniwala, at higit sa lahat ay kami ay makikinig at susunod sa inyo, Panginoon. Thank you, Lord, for your love sa aming lahat, sa lahat po ng pagpaprovide mo sa aming mga pangangailangan. Hindi ka nagkukulang. Napakabuti mo, O Panginoon. Salamat po sa iyong walang sawang pagtulong at gabay sa aming lahat. Continue to bless our church. Our church is not perfect, pero Panginoon, meron kaming Diyos na perpekto na tumutulong sa amin kung ano man po ang aming mga pinagdadaanan. Ikaw, Lord, ang siyang gumabay sa bawat isa sa amin, especially sa aming mga leaders, maging tama ang kanilang mga ginagawa. Kami din, Panginoon, maging tama at maging makita namin palagi, Panginoon, ang iyong mukha, ang iyong puso, at yun yung aming susundin. Ang iyong mga salita ay aming aaralin, babasahin at pakikinggan, Panginoon, na magiging malungkot kami kapag kami ay nagkakamali, na magiging mahina kami kapag kami ay hindi makakapagbasa ng iyong mga salita. Tulungan mo kami na maging seryoso kami sa pagsunod namin sa iyong mga salita, Panginoon. Pag-aaral ng Biblia, Panginoon. Magbigay kami ng oras para po aralin, basahin at namnamin sa buhay namin, Panginoon, at i-apply sa buhay namin kung ano po yung sinasabi mo sa iyong mga salita. Igalang namin ang Biblia. Igalang namin ang iyong mga salita, Panginoon. Help us to grow more, Panginoon, sa aming relationship sa inyo. Maraming salamat po, and even sa lahat po ng aming mga kaibigan na wala dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Lord, ingatan mo sila at protektahan mo rin, Panginoon, na hindi rin po sila magkakasakit, and provide for all their needs also, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy na ikaw po ang siyang gumabay sa aming mga buhay sa bawat araw, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito, Panginoon, ang aming bansa, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga sarili, Panginoon. Nawa ay patuloy pa rin kaming maging masaya, kahit po sa maraming pagsubok na aming dinadaanan, ay makita pa rin namin na ikaw pa rin ay Diyos na nagbibigay ng kagalakan sa aming mga puso. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayong mag-send ng mga prayer requests. Kapag meron po kayong nais na ipanalangin natin na magkakasama, ay pwede niyo po akong i-message or i-send nyo rin po sa ibang mga kakilala para po sama-sama po nating mapanalangin ang isa't isa. Muli, magandang araw po, magandang gabi po sa ating lahat. God bless you all.